Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakabago nating update sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw ng linggo, ika-10 ng Mayo taong 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa, kung saan huling namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Hagupit. Sa kasalukuyan nga po, ito ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa may silang bahagi ng Northeastern Mindanao, na kung saan nagtataglay po ito ng lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour, samantalang may pagbugso na umabot naman sa 80 km per hour. At kumikilos ito pa hilagang kanlu sa bilis na 20 km per hour. At huling namataan nga po itong bagyong ating minomonitor sa layong 825 km east of Northeastern Mindanao, na kung saan nga po dahil sa pumasok na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay tinawag na nga po ito sa local name na Bagyong Kaloy. At dahil nga po sa pumasok na itong bagyong ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay pinangalanan na nga po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy, ang pangatlong bagyo na nabuo sa taong 2026 at ang pinakauna-unahan naman na bagyong nabuo sa buwan ng Mayo, na kung saan pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa may silang bahagi ng Mindanao at Visayas, na kung saan nga po dito nga po ito matatagpuan, kung saan magdudulot nga po itong na maulap na vapor na sinasamahan ng mga localized thunderstorm o yung mga biglaang buhos ng mga pagulan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, silipin naman natin ang magiging track nitong bagyong ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan may kasunod pa nga rin po itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan naman huling namataan sa layong 2,800 km east of Northeastern Mindanao. Samantala, itong bagyong ating minomonitor, makikita nga po natin base nga po sa ating outlook, sa kasalukuyan may tropical storm category pa rin ito, ngunit habang lumalapit nga po ito sa may silang bahagi ng ating bansa ay posible pa nga itong humina, kung saan inasa natin na posible itong humina into tropical depression category, at mas lumalapit ito sa ating landmass ay inasa natin na mas hihina pa nga po ito, na kung saan posible pa nga itong umabot sa low pressure area ang ating minomonitor na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na Bagyong Kaloy, na kung saan makita nga natin na kapag ito ay sa may silang bahagi na ng Visayas at katimugang bahagi ng Luzon ay nasa natin na posible na nga itong humina bilang isa na lamang na low pressure area. Samantala, ang kasunod nga po nitong low pressure area base nga po sa ating satellite outlook, nakita mo natin na pag habang humihina nga rin po itong bagyong ating minomonitor ay sabay naman itong paghina ng low pressure area na ating minomonitor naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan sa mga susunod na mga araw din ay inasa natin na bahagyan na lamang itong humihina at posible na nga lang din po itong malusaw sa mga susunod na mga araw. Base po yan sa ating pinaka latest outlook sa mga posibleng landas nitong bagyong ating minomonitor at sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na mga araw. Ngunit kahit ganyan po yung ating senaryo ay maging alerto pa rin po tayo at maging updated pa rin po tayo sa mga panibago naming ulat panahon namin ilalabas upang maabisuhan ko po kayo sa mga panibago nating lagay ng panahon at sa posible pang pagbabago sa magiging outlook nitong bagyong ating minomonitor at ng low pressure area. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Luzon, inaasahan po natin na makakaranas pa rin ng maaliwalas na panahon sa buong bahagi ng Luzon, na kung saan inaasahan lang po natin ang mga localized thunderstorm lalo na po pagsapit ng hapon at gabi, dahil po yan sa epekto pa rin ng hanging easterlies or yung mainit na temperatura na nanggagaling din po sa dagat Pasipiko na siyang nagdudulot ng mga cloud cluster or mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, na kung saan inaasahan po natin makakaranas ng maalinsangan or mainit na panahon
At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Luzon, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng mainit at temperatura dito sa may Tuguegarao na umaabot naman yan sa 25 hanggang 39 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Lawag, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Baguio, 18 to 27 degrees Celsius. Metro Manila, 26 hanggang 35 degrees Celsius. Tagaytay, 23 hanggang 32 degrees Celsius. Legazpi, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, sa kasalukuyan nga po dahil pa rin sa bagyang malayo-layo pa naman itong bagyong ating monitor at wala pa naman direktang epekto sa ating bansa. Makaranas pa rin tayo ng maliwalas na panahon sa umaga. Ngayong umaga, pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto lang po tayo dahil sa mga localized thunderstorm dahil sa inasa natin na mas lalapit na nga rin itong bagyong ating monitor sa may ating bansa. Lalo na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at Visayas, kung saan magdudulot ito ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga biglaang buhos ng mga pagulan. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Kalayaan Islands, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagi ng panahon dito sa may Visayas, inaasahan natin makaranas pa rin ngayong umaga ng maliwalas na panahon kung saan mainit pa rin ang ating inaasahang agwat ang temperatura na umabot nga po yan dito sa may Cebu na umabot sa 27 hanggang 33 degrees Celsius. Iloilo, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. Na kung saan kapansin-pansin ang agwat ang temperatura na umabot pa rin sa mainit na degrees. Samantala dito naman sa may Mindanao, inaasahan po natin dito sa may silang bahagi ng Mindanao sa kasalukuyan ngayong umaga ay inaasahan natin makakaranas pa rin ng maalinsangang panahon. At ang pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto lang po tayo sa mga biglaang localized thunderstorm or yung mga makakaranas ng biglang maulap na papurin na sinasamahan ng biglaang buhos ng mga pagulan dahil po yan sa mga cloud cluster na nanggagaling dito naman sa may hanging easterlies at ng bagyong ating minomonitor, na kung saan may kasunod pa nga rin po itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi naman po natin inaasahan na biglang lalakas ang low pressure area nating minomonitor sa loob ng 24 oras. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Mindanao, inaasahan po natin makakaranas ng mainit at temperatura pa rin sa may Davao na umabot sa 25 hanggang 35 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Zamboanga, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagi ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit mayroon po tayong inaasahan ng mga biglaang taas ng mga pagalano, lalo na dito sa may silang bahagi ng Visayas dahil pa rin sa epekto nitong bagyong ating minomonitor. Kaya naman sa may silang bahagi ng ating bansa o sa may seaboard o sa malayo sa Pangpang ay inaasahan natin makakaranas na ng slight to moderate ang mga lagi ng mga pag-alon at mayroon tayong inaasahan ng mga biglaang taas ng mga pag-alon naman umabot sa moderate to rough sea condition. So yung mga biglaang thunderstorm na siya nagpapataas po yan ng mga alon, lalong-lalo na po yan dito sa may silang bahagi ng Visayas at Mindanao. At kabilang na rin po dito sa may area ng Ilocos Norte, sa may seaboard po yan at Batanes, including Babuyan Group of Islands, na kung saan inaasahan po natin ang moderate to rough sea condition ang lagay ng mga pag-alon na pinag-iingat po natin ng ating mga kababayan sa mga nasabing area. Samantala sa mga labing seaboard ay nasa natin makakaranas ng slight to moderate ang mga lagay ng mga pag-alon na malaya pa rin makapaglalay ang ating mga kababayan dahil wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating bansa. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagi ng panahon ngayong araw ng Linggo, ika-10 ng Mayo taong 2026. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig, and don't forget to subscribe to notify all new videos and update ukol dito sa bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ng low pressure area sa labas naman
ng ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat and God bless us all. Bye for now.